napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Eh kung isasaing nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, 1 truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kaming mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung nag-aaral Opo, kayo. Hindi. pero yun, Kaya nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista. Putangin na, budlat din bata yung minayupak ito. Ikaw, Kiko, animal ka naman si Kiko. Ba't na ganyan mata ni Kiko? Ito ang unggoy. Wow, unggoy. Sus ko, panira ka naman sa moment, Kiko. Galit na nga eh. Gagi yung pinara mo yan. Anak ng kagwang naman to. Nayaan mo na sana mag-rant kasi galit na si ma'am. At totoo naman talaga. Nakaramihan sa mga magsasaka sa atin, sa bansang ito, ay walang master degree at yung iba talaga hindi nakapag-aral. Yun na nga ang malungkot eh. Itunuturi mong bayani. Kung wala sila, wala tayong makakain, pero tingnan mo naman yung edukasyon. Wala bang programa ang gobyerno dito para mabigyan sila ng tamang edukasyon? Kasi nga, pag sinabi mong magsasaka, sa Pilipinas, mababang uri. Kaya hayan, ayaw na mag-aral. Ang mga yan. Walang programa ang gobyerno. Kailan kaya maitataas yung dangal ng magsasaka? Lalo na ngayon, baon na yung mga yan. Ngayon lang ha, first time lang talaga nagkaroon na panggagalaiti ang mga magsasaka sa gobyernong ito. Diyos ko, Ginoo, 8 pesos. Ang kilo ng palay sa kapatid ko nga, Nueva Ecija, 5 piso nga eh. Nakwento ko sa inyo dito. Kasi ang inuuna ng mga hinayupak ng mga kawatan ay yung pangungurakot. Kiko, panira ng momentong animal na Kiko na to. O, tuloy oh. Pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga concern. opo, Mr. Chair, ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Apurahin.
bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya. Okay. Narinig mo yung Kiko, anak ng kamuti ka? Paano kasi ang mga magsasaka, pag ang gobyerno nagpapautang sa mga dito, ang daming requirements. Hindi basta-basta sila makakuha ng ng pautang ng gobyerno. Kasi yung requirements sandamakmak. Kaya ang mga to, kagaya ng kapatid ko, hindi na po umuutang sa alinding company ng gobyerno, kundi napupunta na lang sila sa mga Bombay 5-6 na malaki ang tubo kasi walang requirements eh. Kasi ano ang pambili nila ng abono? Bago ka makakuha ng pira, makalinding, sandamakmak na requirements, wala ka ng pang-abono sa mga binhi mo, sa palay. O saan kakapit ang mga mga magsasaka? Hindi ho sa mga Bombay na malaki ang tubo. Dapat nga ho yan, puta, pabilisin ang requirements. At dapat walang tubo. Ang gobyerno magpautang, tinutubuan mo pa. Itong mga magsasaka, wala talagang kwentang gobyerno itong hinayupak. Dilubyo. Ayon sa mga magsasaka, ayon kay ma'am, dilubyo ang hatid ng gobyernong Marcos sa kanila. Pakinggan po natin yung sunod na banat ni ma'am. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po. Dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Utang ina mo, BBM, mag-resign ka na, hinayupak ka. Ano to, taga Mindoro pa to, ha? Paano na yung mga taga Norte? Ano na ho nangyari sa kanila? Dilobyo, sobra. Paano hindi magiging dilobyo? Ipinipilit nila yung 20 pesos per kilong bigas. Yung mga ibinibinta nila, binibili ng NFA sa mga magsasaka. Binabarat nila 8 piso, 5 pesos ang bili nila sa palay. So ang puhunan ng mga yan nasa 20. So bibilhin mo ng bilhin mo ng 5 piso, 8 pesos, dilugi ang mga magsasaka. Saan ang hustisya niyan? Ano yung ipaikot nilang pira dahil lugi na ho sila? Talagang dilubyo kasi gusto lang ipilit lang ni Bongbong yung 20 pesos per kilong bigas na hindi naman talaga mangyayari. Pwede ho siguro yon, mag-abuno kayo. Gamitin nyo yung ginto, huwag nyong baratin yung mga magsasaka. Bilhin ninyo 25 bawat kilo ng palay. O ibinta nyo sa merkado yung bigas ng 30, o ganun siguro, 35. Pero yung baratin mo 8, 5 piso nga, ginagago nyo yung mga magsasaka, binabagsak, talagang dilubyo sa sabayan pa ng importasyon. Kaya tama yung sinabi ni ma'am, ang pinapayaman ninyo, mga taga-ibang bansa at mga importer. Pero yung mga magsasaka, binabagsak ninyo, dinarantado ninyo, ginago ninyo.
Talagang mapamura ka talaga dito sa gobyernong Marcos eh. Alam niyo ho, kayong mga magsasaka, walang kapatawaran ho itong ginawa ni Bongbong Marcos sa inyo. Nang dahil sa kanya, bagsak kayo. Huwag niyo pong patawarin yung taong ito. Singilin niyo po ng singilin. Nakapagtataka nga eh. Di ba mayroong mga magbubukid, mga party list, na mga samahan, movement para sa mga magsasaka. Hindi nagrarally, di ba? Bakit? Kakampi ni Bangag. Paano mag-rally? Mga kakampi ni Ngiwiim. Sinabi na nga ni Vice President Inday Sara, hindi mangyari yung 20 pesos. Huwag mong ipilit kasi ang malulugi yan, mga magsasaka. Ang kawawa mga magsasaka, hindi wala na tayong mga magsasaka. Wala nang sasaka. Dahil sa kabangagan ng gobyernong ito.